Binatikos ng Senate minority ang ginawa ng mayorya sa Senado na pag-remand o pagbalik ng articles of impeachment sa Kamara. Tila pag-iwas daw ito sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Paglilinaw naman ng ilang senador, hindi maituturing na dismissal ang ginawa nila sa impeachment case. May unang balita, si Rafi Tima. Sa botong 18 pabor, 5 tutol, nagdesisyon ng Senado bilang impeachment court na ibalik sa mababang kapulungan ng Kongreso ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. The motion of Senator Cayetano is carried. Sa mosyon na ipinanukalan ni Senator Alan Peter Cayetano, kailangan itong gawin para sagutin ng Kamara ang tanong kung nalabag ba ang one impeachment case per year rule sa saligang batas. Paglilinaw ng Senador, hindi ito dismissal tulad ng panukala ni Senator Ronald Bato de la Rosa. I think most of us do not want to dismiss it, but agree na we have to look into the fact na kung totoong, or we can look into the facts kung totoo hindi na violate yung Constitution. So this is a compromise that will not delay and will even help the 20th Congress. Pero para kay De La Rosa, malinaw mang nakasaad sa inaprubahang motion na hindi ito dismissal. Halos ganun na rin daw ang epekto nito. Parang ganun na rin yun, para sa akin ha. Kasi the House of Representatives should attest that they did not violate the one-year bar rule. Di ba? Meaning, no multiple impeachment complaints can be filed within 1 year. I doubt if they can attest to that. Aminado ang isa pang kaalyado ni VP Duterte na hindi pa rin ligtas ang bise sa anya'y pang-uusig na ginagawa sa kanya para sirayan ang kanyang political chance sa 2028. Meron pa ring summons, meron pa ring requirement to reply in 10 days and so on. So hindi pa rin siya? Well, maliwanag na mukhang tatawid sa 20th Congress. So walang kaligtasan. Para sa lider ng minorya na si Senador Coco Pimentel, ang pagbalik ng impeachment complaint sa mababang kapulungan ay tila pag-iwas ng Senado sa kanilang katungkulan. Dahilan para posible itong questionin ng mga hindi sang-ayon sa desisyon ng impeachment court. Kaya nga sabi ko, why are we adopting a motion na may ambiguous language? Alam mo nyo na, pag may ambiguous language, you're inviting a court case. Against Vice President Sara. In-adjourn ng presiding officer na si Senate President Chis Escudero ang pagdinig ng impeachment court at i-announce na lang daw nila ang susunod na pagdinig na posibleng mangyari sa susunod na Kongreso. Hearing is hereby adjourned. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.